Yan na. Magandang araw mga bata. Andito ulit tayo sa pag-aaral natin sa online session ng Childhood uli. Ang topic natin ngayon ay magandang hapon sa inyo mga bata. Patuloy ang pag-aaralan natin tungkol sa Skills for Life. Ang topic natin ay Unit 1, Aralin 3 o Lesson 3. Ang pamagat ay pagkilala sa bawat isa. Ano nga ba yung pagkilala sa bawat isa? Yan ang pag-aaralan natin ngayon sa SFL. Dito muna tayo sa kasabihan. Ano yung kasabihan o quotation? Para makuha natin yung ibig sabihin o ibig palabasin ng Lesson 3. Ano ang kasabihan? Ano, ikaw din, ang akala ko ay ako lamang. Ulitin ko ha. Ano, ikaw din, ang akala ko ay ikaw lamang. Ano ang kahalagahan ng kasabihan na ito sa inyo at sa iba na kaedad mo? Anong daw kahalaga ng na itong kasabihan na to? Yung ano, ikaw din, ang akala ko ay ako lamang. Isipin nyo maigi. Para makuha yung topic natin na to, pag-aralan muna natin to, pakikipagpanayam. Ano nga pakikipagpanayam o interview? Ito ay pagbuo ng positibong komunidad ng mag-aaral. Idagdag na higit na makikilala ang sarili sa pamamagitan ng pakikipagpanayam o interview sa bawat isa para alamin ang ilan sa mga positibong interes, libangan, mga bagay na mahilig gawin at iba pang mga katangian. Yan. Yan daw ang ibig sabihin ng pakikipagpanayam. Mamaya pag-aaralan natin yan kung ano ibig sabihin yan. Pagpapaliwanag na ang bawat tao ay may magkakatulad at pagkakaiba. Yan. Letter B, ang mga pagkakatulad at pagkakaibang ito ay nabubuo o molded. Tandaan yan, molded. Na maraming bagay tulad ng karanasan, edukasyon, kapaligiran at iba pa. Letter C, bigyan diin na okay lamang na maging kakaiba sa iba. Letter D, ang tao ay maaari na maging kakaiba sa iba ngunit hindi nangangahulugan na hindi siya marunong makisama. Lalo na kung nais nilang makamit ang isang hangarin o goal. Yan, pag-aralan natin mamaya yan. Basahin niyo maigi. Pag-uugnay. Dito sa pag-uugnay, nasa online tayo, kaya gagawin natin, babasahin muna natin to, ano yung ibig sabihin na itong pag-uugnay. Dito pinapakita dito yung activity na tinatawag na bingo. Alam niyo ba yung bingo? Nalalaro niyo ba yung bingo? Isang laro to. Pero dito sa activity na to, iibahin natin yung laro o play. Ilalagay dito yung mga ugali na dapat mong matutunan o dapat malaman ng iba na tungkol sa iyo. Yan. Maghanap ng isang tao sa loob ng klase na naangkop sa bawat katangian ng inilarawan sa worksheet. Ang bawat trainee ay maaaring pumirma sa ibang papel ng isang beses lamang. Anong mga interest ng bata? Dito kasi nalalaman sa interest ng bata yung pagkakaiba nyo. Kasi iba-iba tayo ng interest, di ba? Merong magkakatulad, merong magkakaparehas. Ano yung interest ng bata? Ano-ano mga interest at katangian na kaparehas ng ilan sa inyo? Kadalasan ng katangian o interest na kaparehas ay yung pagsasayaw at pagkanta. Lalo na sa inyo, karamihan sa inyo, mahilig sa pagsasayaw, mahilig sa pagkanta. Yan yung pagkakaparehas madalas. Review questions. Ano ang mga katangian na karamihan sa mga trainees ay mayroon? Ano ang ilang mga pagkakaiba natin na nagbibigay kulay sa buhay natin? Ano ang ibig sabihin ng pakikiramay? Ano ang pakiramdam na nagsasalita na kunwari ikaw ang taong tinutukoy? Paano nakakatulong ang pagtuklas ng ating pagkakatulad at pagkakaiba upang higit nating makilala ang ating sarili at komunidad at pag-aaral. Yan yung review question natin ha. Mamaya pag-aaralan natin yan. Tandaan nyo yung mga question na yan.
para masa isip natin at masagot natin. Okay? Paggamit ng mga natutunan ng trainees sa araling ito. Yung trainees kayo yun yung mga participants o kaya kayo mga nag-aaral. Isulat o iguhit ang isang bagay na may kaparehas sa ibang trainees. Ayan. Sulat nyo o iguhit nyo yung kaparehas nyo na ugali na meron kayo isang bagay. Sabihin din sa kanila na isulat ang isang bagay na sa kanilang palagay ay natatangi o unique lamang sa kanila. Ito ay maaring may kaugnayan sa isang espesyal na kakayahan nila mula sa kanilang karanasan, sa kanilang pamilya, isang bagay na gusto nilang gawin o matutunan. Yan. Gagawin natin mamaya yan. Balikan uli natin yung kasabihan o quotation. Ano, ikaw din, ang akala ko ay ako lamang. Yan. Isipin natin quotation yan. Pag nakakuha natin quotation na yan, makukuha natin ibig sabihin ng topic na to o anong objective ng topic na to tungkol sa pagkilala sa bawat isa. Hanggang doon muna tayo. Susunod natin pag-aaralan yung Unit 1, Aralin 4. Doon muna tayo at maraming salamat sa inyo. Mamaya pag-aaralan natin yan. Sana'y makinig kayo at panoorin yung maigi ng video na to. Maraming salamat. Ingat kayo. God bless. At maraming salamat sa pakikinig at may natutunan sana kayo. Maraming salamat sa inyo at good luck sa inyong lahat.